chewable na kundul candy. Sigurado akong magugustuhan nyo ito at masarapan kayo nito. Paano namin ito ginawa? Pakita namin sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa po kami ulit ng kundul candy. Meron pa ako ditong katamtaman lang pong sukat ng kundul or winter melon po sa English. Una po, biyakin ko lang po muna ito para madali pong mabalatan. May katigasan po yung balat nito. Ito po ang laman ng kundul or winter melon. So biniya ko po para madali pong mabalatan. Tulad po na sabi ko kanina. Pwede na po natin yung mabalatan. Tigas po. After po mahiwa, mabalatan po, tatanggalin po yung malambot na part niya. Ito po yun. And then ito po, pwede po yung pantanin. Pagkatapos po mabalatan at may hiwa-hiwa, ganito na po siya. And then hiwa-hiwain po ulit ng mas maliliit po. Magiging ganito na po. Sakto lang po yung ganitong sukat. After po mahiwa-hiwa, maglalagay po tayo ng apog. Ibababad po yan sa apog ng buong magdamag para mas lalo po siya maging makunat o mas lalo po maging firm yung ating kundul. Bigyan po natin. Ibabad po natin yan dyan. Yan, mix po natin. Yun. Takpan po muna natin. Ibabad po natin ngayon pong buong magdamag. Magkalipas po ang buong magdamag, ito na po yung kundul na binabad ko po sa lime powder or sa apog. Ready na po ito para banlawan. Hugasan po natin ng 2 hanggang 3 beses. Kung mapasin po ninyo, mas makunat na po yan o mas firm na po yan. Tigas na po siya. Banlawan ko na po. Pagkatapos mahugasan at 3 beses, air dry ko lang po ng mga 1 oras para mawala po yung mga excess na tubig. Ito na po yung mga kundul na napa-air dry ko po ng mahigit 1 oras. Kung mapansin po ninyo, medyo tuyo-tuyuin na po yan. Ngayon po, ready na po ito para ibabad naman sa asukal. Meron pa ako dito, kalahating kilo po ng asukal. Then mix lang po natin. Then hayaan po yan natin dito ng overnight din po. Kusa na lang po matutunaw yung asukal na yan. Makalipas po ang buong magdamag, ito na po yung kundul na binabad ko sa asukal. Kung mapansin po ninyo, lahat po ng asukal natunaw na po yan. Kusa na lang po yung natutunaw. Ngayon po, ready na po ito para iluto. Lulutuin lang po natin ito hanggang sa matuyo po yan. Maglalagay po ako ng dahon ng pandan. Pampabagong po yan. Haluin nyo po paminsan-minsan para hindi po masunog. Kapag naubos na po yung sabaw o nag-evaporate na po yung sabaw kanina, yan po, hinaan na po natin yung apoy. O dapat po mahina na po ang apoy niyan para hindi masunog. And then haluin na po natin ng haluin. Hanggang sa mag-dry na po talaga yan. Magiging ganito na po yung resulta. Para pong tuyo-tuyo na po siya. Pero kulang pa po. Siguro po mga 5 minutes pa po. Pag ganito na po, yung apoy po napakahina na pong masyado ha. Halos tinanggalan ko na po ng gatong yan. Halo-haluin na po natin hanggang sa tuluyan na po talagang tuyong-tuyo na po. Napansin po ninyo. Dry na po yung ilalim niya. Kapag napansin po ninyo na lahat po ay dry na, okay na po yan. Tapos na po yan. Tanggalin na po natin sa kawali. Ito na po yung aking kundul candy. Homemade kundul candy. Habang lumalamig po yan, lalo po yan nagiging malutong kasi titigas na po yung asukal. Tanggalin ko na po itong pandan. Ito po. Ang ganda po ng paggagawa. Ganun lang po gumawa ng kundul candy. So ganun lang po ang paggawa ng chewable na kundul candy. Habang lumalamig na yan, lalo na yan tumitigas yung outside niya, pero yung loob niya chewable, masarap. Magugustuhan nyo ito. Yun lang, please follow, like and share. Bye bye.